So ito guys, check namin Daikin. So kanina ayaw siyang gumana ng ng outdoor. Ni-reset ko lang sa sa kanyang breaker para ngayon gumana naman siya. Pero wala siyang, mahina yung init niya. So binuksan namin to para i-check namin kung ilan yung amperahe niya. Huwag mo na tanggalin yan. Huwag mo na tanggalin yan. Dito lang, kahit dito lang tayo masuot. So i-check lang namin yung kanyang amperahe. Saka yung kanyang preyon kasi ito lang settings. So 0.4 lang siya. Hindi gumagana yung niya. Reset muna natin. Hindi gumagana yung kanyang compressor, pan lang. Palipan motor lang. Patay hindi Alin? Tingnan mo, nag-switching kanina, di ba? Wala na naman, Kaya nga, hindi siya mamamatay na siya pag ganyan. Mahina yung supply ng voltahe papunta dito sa kanyang compressor. So, tingnan natin yung reset natin to. Wala capacitor to. Wala capacitor to? Board to, inverter yan. So yan ang problema ng Daikin. Kaya di ako believe sa Daikin talaga. Dito ako guys sa taas, sa indoor niya. Tuloy-tuloy naman yung under nito. Ang lang dito, wala naman siyang error dito. So hindi siya nag-error. Ayan yung pilot light niya, okay yung niya. Wala siyang error. Walang error. Pero doon hindi niya mapa-andar ng tuloy-tuloy yung makina, yung compressor. So bali ko lang to, i-off. I-mode ko muna. So ayaw niya magtuloy-tuloy yung wala siyang blinking dito. Wala siyang naka-indicator dito ng naka na ako. Kung hindi naman nagbi-blink tong isang kulay orange niya. Kasi pag nag-blink yung kulay orange niya dito, error yan. So hindi siya nag-error. I-check lang namin. Tingnan namin yung board niya sa outdoor. So patingin nga ako, Brad. 0.9 lang siya. Ayaw, hindi niya mapagana yung yung natin, Brad. Gauge. Ito. Salpakan nga natin ng gauge. Baka mamaya kulang siya ng Freon. Ilan na? 0.4 na. Mamamatay na naman siya. Sige nga. Yan ang ito ang sakit ng Daikin. Di mo ang problema pa nito, di mo makita yung kanyang error. Wala siyang error doon sa Walang error to? normal yung blink niya doon, walang blinking to doon sa indoor. Kaya mga to. Ayan, patay na naman yung compressor niya. Hindi siya makapagtuloy-tuloy. Okay na yung gauge. Ay yung adapter ba malaglag? Adapter. Huwag mo na ilagay yung adapter. Wala na adapter? Hindi, meron. Pero huwag mo na ilalagay. Sige nga. Okay ba? Sige, ilagay mo. Tayo. Yan, okay na. 250. So, okay yung preyon niya. Ang problema nito, tingnan nga, urong ka doon sa kabila. Yung sa board niya, ang pinaka-inverter niya, huwag baka sumabit yan sa board. Yan, ang daming preyon niya. Ayan yung board niya. Ayan ayan yung kanyang blinking ng pilot light So board to na naman. Problema nito. Meron daw na ganito rin. Yung lahat ng na-encounter kong ganitong Daikin, ganyan ang problema niya, hindi niya mapatuloy-tuloy yung andar ng compressor. Board. Oo, yung supply ng papunta doon sa compressor niya, na yun yung nagkukulang ng voltahe. Yun ang nagiging problema nito. May marirepeat ng board dito. I-reset natin to.
Sige po muna to sa ano. So ayan guys, inom ko muna siya. Para i-reset ko lang yung mga ano nito, sakit. Tignan natin. Yan ang ano dito. Hindi yung problema dito. Ilang ano na to, ilang Daikin na yung na-encounter ko na ganito. Puro board. Kaya di ako believe sa ano talaga. May inap lang board ng Daikin. Hindi ako believe dito. Talo pa ng TCL to. Ganon din yung nandoon eh. Ilang horsepower to? 1.5. Maliit yun yung nandoon. 1 horsepower to 1.5 may hina. Maganda sa Daikin yung 2 horsepower. Matitibay. 2.5. 1.5 ito eh. Pero itong 1 horsepower at 1.5 nag-believe dito. 1.5 ka na? Oo. Yung ano Brad? Yung Flat. So yun guys, i-reset ko na lang muna to. So bali to guys, subukan lang namin tanggalin muna yung board. I-reset ko lang muna tong mga ano niya. Kanyang sakit. Na-reset ko na rin to kanina. Pero ayaw ganun pa rin, ayaw talaga magano. So ganito lang muna gagawin ko guys. Kasi minsan loose connection lang ganun. So maano na yung gawin muna natin lahat ng paraan. Pwedeng paraan para lang bago natin i-declare sa may-ari na ano talaga siya. Board. Ito yung ground. Balik na natin yan. Ito yung hindi. Yan. So yan. Balik natin ulit. Ito yung kanyang pan. Sige Brad, paki-ano mo ulit, on mo yung breaker tapos i-on mo ulit doon sa taas. Tapos, tawagan mo lang ako. So yun guys, ipa-on ko ulit yung breaker. Ops Brad! Sige! Sige, on mo. So ayan, naka-on na yung breaker doon guys. Ano to, reactor? Ayun may tumutunog siya. So bali gumana doon yung indoor na guys kasi ayan, may reading na siyang 0.3. So gumagana yung indoor dyan doon. So ayan, gumana siya guys, ayan gumana. So hintayin natin kung magtutuloy-tuloy ba siya. Ayan, gumana to. Gumana yung, ayan, tumataas yung amperahe niya. So pag tumaas to hanggang 2 amperes, tuloy-tuloy to. Pero pag hindi siya nakataas, ayan, 1, 10, 11, 12, 1.2. So 1.3. So pag nagtuloy-tuloy to guys, okay to. Tumaas lang siya ng hanggang 2.0. Tuloy-tuloy yan. Yan, sana magtuloy-tuloy siya. Ayan, bumababa 1.4 lang. Tapos bababa na siya. Yun lang.
So 150 yung reading niya, eksakto. Kaso lang 140. Dapat tumaas lang siya, tumuloy-tuloy. So ayan yung kanyang rating, 1.4. Tumataas na naman siya. Bumalik siya sa 0.9. So hindi makatuloy-tuloy yung compressor, guys. Ibig sabihin kulang yung sinusupply niyang kuryente, voltahe dito papunta sa compressor. Ito. So ito yung nagkukulang, guys, yung ano na to. Sa board na may problema nito. Ayan o. Ito yung wire ng ano na to. So ibig sabihin kulang to ng supply na ng voltahe niya. Nagkukulang yung supply niya kaya hindi siya mapatuloy-tuloy. Yan, patay na naman siya o. Tataas na naman siya. So hindi dito ang problema. Ang kaso hindi ko ma-reading yung ano nito. Hindi ko ma-reading yung kung ilang voltahe yung sinusupply niya dahil wala kaming digital na ano, multi tester. So hindi ko ma-reading kung ilan. So ayan, patay na yung compressor. Mamamatay na rin tong fan. Ayan, patay na. Hindi siya makatuloy-tuloy. Subukan ko dagdagan ng freon. Yan, patay na siya, guys. Subukan ko muna siya dagdagan ng freon kung makuha ba. Isa dinagdagan ko siya ng freon, kinurgahan ko yan, umandar na ulit siya. Pero nireset ulit namin to sa breaker, tapos inon ulit. Yan, tumataas pa lang siya 0.7 pero naka-open na yung ano namin freon 0.8. Yan. Itignan natin to. Pagka wala to, hindi umubra talagang board, palit ng board to. I-check na ma'am. So ayun, guys, tumaas na 2.0, 2.1. So freon ng ayun, bumalik na naman. Bumaba na naman siya. Sa Daikin kasi, ma'am. So ito, guys, gumana siya 2.6, 2.5. Yan, bumababa talaga siya, di makatuloy-tuloy. Pero naka-open yung freon natin yan. 1.7 na naman siya, 1.6. Ayan na, 0.4 patay. Wala talaga. Board. Ayan o, patay siya o. Baka may difference yung ano. So board talaga to, guys. Board ang problema.